Sa wakas, EDC, iba-vlog na at matindi ito, Viancy, dalawa na ang magiging bahay. Ang buong detalye, sabay-sabay po nating alamin at pag-usapan ngayong araw. Pero bago po ang lahat, isang mapagpalang araw at gabi sa inyong lahat. Mega love shoutout sa lahat ng ating listeners, viewers, and subscribers saan mang sulok ng mundo, Mapaludon, Visayas at Mindanao. Lalong-lalo na po sa ating mga kababayang OFW. Kamusta po kayo mga kalingap? Mabuhay po kayo hanggat gusto nyo. At kung bago ka pa lang sa aking munting YouTube channel, huwag ka lang mahiyang mag-subscribe, like, share, and comment. Huwag mo na rin kalimutang i-click ang notification bell nang sa ganon ay updated ka sa aking mga paparating na video. At syempre, patuloy po natin suportahan sina Kalingap Rob at ang ating ama ng Kalingap, ang nag-iisang founder, si Kuya Val Santos Matubang. Kung maaari po ay no skip ads nang sa ganon ay mas marami pa tayong malingap na nangangailangan at konting paunawa po kung maaari ay tapusin nyo muna ang kabuuang video nang sa ganon ay akma ang inyong mga komento. At yun na nga po mga kalingap, talagang matindi po ngayon ang EDC at hindi po natatapos ang mga usapin. Kakaiba na talaga ang nangyayari sa mundo ngayon bukod po sa giyera, no? Mahal ang gasolina ay talagang napakamahal pa ng mga bilihin. Sumabay pa ang EDC, talagang kagulo na lalo. Hay nako buhay, talagang kung atin pong iisipin ang mga nangyayari sa ating paligid ay talagang nakaka-stress. Pero sabi nga ay kalma, ikalma mo, ika nga. At ang problema ay hindi naman po yan nawawala sa ating buhay. Talagang kabuntot na po natin ang mga problemang iyan. Pero sa kabila ng lahat ng nangyayari ay meron pa rin good news na dapat nating ikatuwa. Dahil ang EDC sa wakas ay iba-vlog na. Hindi pa po ito kumpirmado pero ito po ay aking nabasa, naririnig kumbaga. Pero ito po ay good news na para sa ating mga nag-aabang. Ibig sabihin ay tuloy na tuloy ang EDC at hindi ito mabubuwag, talagang mananatiling matatag. Maayos ang EDC, mga nasa paligid lang ang magugulo. At yun nga po mga kalingap, alam ko pong alam nyo na ang balita tungkol nga po doon sa bahay ni Dr. Love at sila nga po ay hindi nagkakaintindihan ni Sir Leo D. Hindi po natin alam yung punot dulo kung ano ba talaga yung totoo, sino ba yung nagsasabi ng totoo. No, mahirap naman pong kumampi sa isa, hindi naman po natin naririnig yung side nung isa pa. At yun nga po mga kalingap, meron po tayong nalalaman na di umano itong bahay ni Dr. Love ay magiging bahay na ni Viancy. Kumbaga ibibigay kay Viancy. Ibig sabihin yung bahay ni Viancy ay magiging dalawa na. Talagang napakaswerte ni Viancy dahil dalawa-dalawa na ang bahay. Pero ang tanong, ito ba ay tatanggapin ni Viancy? No? Siyempre, alam naman po natin si Dr. Love ang naka-scout, siya ang founder ng EDC. Hindi rin naman hahayaan ni Viancy na ganun yung mangyari kay Dr. Love. Alam naman po natin na mabait si Viancy, maaawa siya kay Dr. Love. No? Kaya ang tanong, tatanggapin kaya niya yung bahay? Pero para sa akin po mga kalingap, opinion ko lamang ito, ay masarap pong magkaroon ng bahay na masasabi mong tahanan na ikaw yung bumuo nito. Ikaw ang gumawa nito, sarili mong pera, sarili mong pagod. No, alam ko po nga nagigets niyo yung point ko na masarap magkaroon ng bahay na ikaw mismo yung nagpakapagod para mabuo ito. Pero syempre, mahirap naman pong magsalita. Hindi naman po natin alam yung pinagdadaanan nila ni Dr. Love, ni Sir Leo D at si Viancy. Kaya kung ano man po yung mapagdidesisyonan nila, yan naman ay nadadaan lagi sa magandang usapan. Bahay na yaon na kanyang pinagawa, dapat masaya siya. Di ba? Si baga ang founder ng EDC. Kung totoo man po na ibibigay ni Leo D yung bahay na yaon kay Viancy, dapat masaya siya. Masaya dapat si Dr. Love. Kung totoo na ibibigay, no, ni Leo D yung bahay po, mga kaibigan. Hindi ko sinabi na ibibigay kung ibibigay po.
Kasi yun ang kanyang sa pantaha. Yun ang kanyang sa pantaha, no? Ni Dr. Love na sinabi niya sa vlog natin na nalaman daw niya po at narinig na yung bahay na yun, yung bahay na pinagawa niya po, tinitiran niya po ay ibibigay daw po kay Beyonce. Kung totoo man po, dapat lang masaya si Dr. Love. Hindi po baga? At alam naman ni Dr. Love na yung bahay ay hindi sa kanya. Alam niya yon. Alam ni Dr. Love yon. Na yung bahay pong tinitiran niya ay hindi po sa kanya. Pinatira lang po talaga si Dr. Love doon. Ganon. Pinatira si Dr. Love. At kung totoo man, na yung bahay na yaon ay ibibigay kay Beyonce, dapat lang masaya siya. Masaya si Dr. Love. Matuwa siya. Huwag siyang magmaktol. Huwag siyang maghinanakit. Kasi hindi naman talaga kay Dr. Love yun. Yung bahay na yun na kanyang tinitirhan. Kay Leo D po yun. Silang po ang napag-utusan na i-execute yung program, gawin yung programa. Kaya wala kang dapat ipaghinanakit si Dr. Love. Wala, kasi simula pa lang tinanggap niya yung programa Dapat kung ayaw mo, dapat simula pa lang hindi mo na tinanggap yung project na yon. Na alam mo naman na hindi yan sa'yo, yung bahay na yan. Di ba nga mga kapatid? Ngayon, tapos na yung bahay at nalaman ni Dr. Love na yung bahay na yaon ay ibibigay kay Beyonce, dapat masaya siya. Kung totoo man na ibibigay